Hello mga kasuki, ang init ng pila namin ngayon. Tignan nyo naman kung gaano kainit yan at napakahaba pala ng pila. Ngayong araw ay bigayan ng scholar ni Bonso at hindi talaga namin ina-expect na ganito pala kahaba ang pila at napakainit pa nga. Muntik na nga kaming hindi magdala ng payong, buti na alala ko pa. Nung nakaraang kuhanan, ako lang mag-isang kumuha dahil nga may pasok si Bonso, hindi pwedeng mag-absent. Pero ngayon kasama ko na siya dahil syempre bakasyon na, o diba? At ang sabi ko nga ay maaga kaming pupunta para maaga rin kami makauwi. Pero itong anak ko, abay ayaw, tanghali na gumising dahil sabi niya okay lang naman daw yan. Mabilis lang daw ang pila, o di sige go, pinagbigyan. Pero pagdating namin, eto na nga yung naabutan namin, napakahaba na pala ng pila. Mula doon sa tanghalan, umabot na dito sa may inasal yung pila, o di ba napakahaba na yun ang pinakadulo. At dahil nga sobrang init at parang hindi ko na nga kaya, ayun, iniiwan ko yung anak ko doon sa pila. Siya muna pinapapila ko at ako ay sumisilong. Abang sarap ng buhay ni Kasuki. Si anak ang pinagpila, charis. At eto, pumunta nga ako dito sa may tanghalan. Tinignan ko nga yung pila, kung mabilis ba, napakabagal. At ayan, paikot-ikot nga yung pila na para bang bituka ng manok. Ayan, dito na kami niyan sa may harapan ng tanghalan, pero naka 5 ikot yan, di ba napakahaba. Pagdating doon sa loob ay ganun pa rin yan. Tapos napakaalinsangan pa ng panahon, parang hindi ko maintindihan, walang hangin, tapos napakainit nga. Ayan, tingnan nyo naman yung mga kasama namin kung todo paypay. May mga tubig na nga dala-dala yung iba at yung iba may payong din. Pero eto, biglang umulan ng pagdating na nandun na sa loob yung aking bunso. Buti na lang nandun na sa loob, hindi na naabutan ng ulan. Ako nakaupo dyan sa labas dahil hindi kami pwedeng sumama na magulang. Anak lang ang pwede dun sa loob. Biglang bumuhos si ulan. Kawawa yung mga nandun sa pila, mga nabasa. Galing sa initan, tapos biglang buhos ang ulan. Mahigit 1 oras din siguro ako nag-antay dun sa labas dahil nga dun sa loob ay mahaba din daw ang pila, sabi ng anak ko. At pagkatapos niyan, dahil sabi ko nga ay gutom na ako, ay tara kumain tayo dito kay Charing. At pagdating nga namin dito, ito nag-video-video lang muna ako habang inaantay ko yung anak ko. Dahil mahaba din pala ang pila dito. Kung may pila dun sa amin pinuntahan, aba may pila din pala dito. At yung anak ko na nga ang inutusan ko mag-order dyan dahil napakasakit na talaga ng paa ko. Hindi ko maintindihan kung bakit parang hindi ko na nga maihakbang. Sabi ko upo muna ako siguro sa tagal ng pila namin at katatayo. Kaya yun, nanakit yung paa ko. Kain tayo. Nagutom na mga friends. Picture daw muna siya. O di ba bago kumain picture mo? Gutom na nga, picture pa. At dahil nga sobrang init kanina at kahit nga umulan na ay maalinsangan pa rin. Kaya naman maliban sa palabok, eto nag-order na rin kami ng halo-halo para naman kahit papaano abay malamigan naman ang mga nguso. Dito na nga kami kumain kay Charing dahil medyo mura-mura. Pag doon kasi sa Jollibee medyo mahal at bukod pa doon ay siksikan din yung mga tao dahil nga siyempre alam nyo na nagutom ang lahat kaya doon talaga ang punta pagkatapos. At least dito kay Charing pagtitiisan mo lang yung pila, hindi naman magtatagal yon at makakakain ka rin naman. O diba maluwag pa, mahangin-hangin pa dahil dito yan sa loob ng palengke. Gusto ko pa nga sanang puntahan yung asawa ko doon sa pilahan ng kanilang mga tricycle kaya lang yung pa ako talagang hindi na makahakbang, hirap na talaga dahil masakit talaga. Ang sabi nga ng anak ko dahil gutom na rin siya, mamaya na lang ma, dalhan na lang natin. At ayan, pagkatapos nga namin kumain ng anak ko, na konting video-video lang yung ginawa ko dito sa tapat ni Charing at hindi na kami gumala dahil yung paa ko ay umaangal na. Gusto ko nang ipahinga. At hanggang dito na lang muna tayo. See you on my next vlog. Bye!